Sa isang maliit na nayon sa baybayin, kung saan ang buhay ay tila payapa sa mga palengke, tawanan ng mga bata, at mabangong amoy ng inihaw na mani tuwing hapon, may isang kwento na hanggang ngayon, walang sinuman ang nangangahas na banggitin sa publiko. Bumagal ang screen, ang imahe ng isang mahirap na mag-asawa na may dalang kargada ng mani na sinasalubong ng mga mata na balisa. Kilala lang sila bilang mag-asawang tindera ng mani, ang mag-asawang mani. Si Fidel, isang lalaking may malaking ambisyon, at si Linda, isang magiliw na asawang may dalang malaking sikreto, isang malagim na sakit na kumukuha sa kanyang buhay araw-araw. Voice over. Kapag ang kahirapan ay pumaligid, kapag ang kawalan ng pag-asa ay naghahanda sa mga tao na ipagpalit ang lahat, iyon din ang panahon kung kailan lumitaw ang isang sinaunang sumpa. Isang desyerto na isla na sinasabing may kayamanan ng ginto, ngunit binabantayan ng isang uhaw sa dugo na nilalang, isang aswang. Rumaragas ang alon, isang figurang nakasabit sa puno ng nyog, sumisigaw mula sa malayo. Walang naniwala hanggang sa nakita nila ito ng sarili nilang mga mata, at mula noon, hindi na muling nagkaroon ng mapayapang gabi ang buong nayon. Mag-asawang tindera ng mani, The True Story of the Aswang Curse. Tandaan, hindi ito alamat. Ito ay totoong kwento. Sa isang liblib na nayon ng pangingisda sa tabi ng dagat, kung saan nakatira ang mga tao sa labas ng dagat at mga nagtitinda sa kalye, may isang mahirap na mag-asawa na kilala ng mga taga-nayon sa simpleng pangalan. Mag-asawang tindera ng mani, ang mag-asawang mani. Binuhat ni Fidel ang mabigat na kargada. Si Linda ay nakaupong maingat na nagihaw ng mani sa ibabaw ng kalan ng uling. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang pawis na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay banayad pa rin. Voice over. Fidel, isang lalaki na may prangka, mapagkumpetensyang personalidad. Linda, isang mahina, magiliw na asawa, ngunit ang tanging suporta ng pamilya. Nabuhay sila sa bawat sentimo na ibinebenta nila ng mani, ngunit ang kahirapan, gutom, ay hindi binibitawan. Bahagyang nagbago ang musika, malakas na tawanan sa isang maliit na tindahan, kumikislap ang oil lamp. Voice over. At ang pagiging mapagkumpetensya ni Fidel na nagdulot ng tila hindi nakakapinsalang salungatan. Ang lumang kahoy na billiards table, ang mga lalaki sa nayon na tipon, buwing. Natamaan ni Fidel ang bola, puno ng tagumpay ang kanyang mga mata. Ibinagsak ni Mang Manuel, ang matanda, ang cue stick sa mesa. Mang Manuel, hoy Fidel! Akala mo kung sino ka? Pinahiya mo ako sa harap ng mga kumpare ko. Fidel, lost faintly, kung ayaw mong mapahiya, dapat ginalingan mo. Voice over. Mula sa isang hindi nakakapinsalang laro ng bilyar, nagsimulang lumaki ang puot. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng serye ng mga trahedya. Voice over. Sa kanilang libreng oras, ang mga taga-nayon ay madalas na nagtitipon sa tabi ng dalampasigan, nagkukwento sa isa't isa na walang nangahas na magsalita ng malakas. Tungkol sa isang isinumpang isla kung saan sinasabing ang ginto at pilak ay inililibing, ngunit ito rin ay nasasakupan ng isang uhaw sa dugo na nilalang, ang aswang. Ang dagat ay itim na itim, isang isla ang nakaabang sa malayo, na may mga larawan ng mga taong nakayuko at bumubulong, nanginginig ang kanilang mga kamay habang nag-sign of the cross. Voice over. Walang nangahas na kumpirmahin. Ngunit lahat ay natakot. At ang pinaka-nakakatakot ay hindi kung ang aswang ay totoo o hindi, ngunit ang kasakiman ng mga taong naniniwala na ang ginto doon ay totoo. Mula sa isang mahirap na nayon hanggang sa isla ng mga espiritu. Dito magsisimula ang totoong kwento. Isang mainit na hapon, habang may dalang mga paninda si Fidel sa tabing dagat, biglang napahawak si Linda sa kanyang tiyan at bumagsak sa gitna ng palengke. Nagkagulo ang buong nayon.
Isinugod ng lalaki ang kanyang asawa sa provincial hospital at doon nila narinig ang masamang balita. Ang silid ng pagsusuri ay madilim na may mga fluorescent na ilaw. Inilagay ng doktor ang X-ray film sa mesa at bumuntong hininga. Doktor, may tumor na tumutubo malapit sa bituka. Kailangan agad ang operasyon, kung hindi, magiging lubhang mapanganib ang sitwasyon. Voice over. Ang operasyon ay nangangailangan ng pera na hindi nila maililigtas sa buong buhay nila. Hinawakan ni Fidel ang kamay ni Linda, namumula ang kanyang mga mata. Ngumiti ng mahina si Linda. Voice over. Sa desperasyon, naalala ni Fidel ang mga alingaw-ngaw. Tungkol sa isinumpang isla. Tungkol sa nabaon na ginto. At aswang. Nagtitipon ang mga taga-nayon, kumikislap ang apoy, bumulong ang isang matandang lalaki. May ginto doon, ngunit may mga masasamang espiritu din ang nagbabantay dito. Kung sino man ang tumapak dito, walang babalik na ligtas. Voice over. Sa pagitan ng kamatayang nakakubli sa kanyang asawa at ang supernatural na takot na walang sinuman ang nakumpirma, kailangang pumili ni Fidel. Nakaupo si Fidel kasama sina Lyndon at Marvin sa isang maliit na tindahan. Bumubuhos ang ulan sa labas ng beranda, kumikislap ang oil lamp. Marvin humingi. Insan, that's the only chance. If mabulok si Linda, anong gagawin mo? If Linda is gone, what are you going to do? Lyndon. Pero paano ang aswang? Hindi ako takot mamatay, pero natatakot akong hindi na makabalik. Mukha ni Fidel, nagniningning ang mga mata sa dilim. Fidel, we have no choice. That gold will save my wife. Even if it's a devil. I must face it ni. Tatlong lalaki. Isang panunumpa. Isang paglalakbay na walang pagbabalik. Tatlong figura ang naghahanda para tumulak. Kulay abo ang langit. Ang mga taga-nayon ay nakatayo sa malayo, nanonood na may mga mata na kalahating awa, kalahating takot. Voice over. Sa sandaling umalis ang maliit na bangka sa pantalan, wala sa kanila ang nakakaalam na sa labas ng dagat ay hindi lamang maalon na alon, kundi may naghihintay din isang bagay na hindi dapat hawakan ng tao. Ang halaga ng kasakiman ay ang sariling kaluluwa. Ang huni ng alon na humahampas, ang hanging humahagupit, may halong malungkot na tunog ng mga sigol. Ang kamera ay umiikot mula sa malayo. Isang maliit na bangkang kahoy ang umuugoy sa dagat ng gabi. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa tubig. Voice over. Pagkatapos ng maraming oras ng paglalayag sa mga alon, ang bangkang kahoy na may lula ng tatlong desperado na tao sa wakas ay papalapit sa isinumpang isla. Isang lugar kung saan walang sinuman sa nayon ang nangahas na tumuntong sa loob ng mga dekada. Lumilitaw ang baybay ng isla, ang mga puno ay makapal, ang hangin ay hinihipan ang mga puno ng niyog, ang kalangitan ay madilim kahit na ang buwan ay maliwanag pa. Voice over. Sa sandaling tumuntong sila sa malamig na buhangin, naramdaman nila na may kakaiba. Walang tunog ng mga kuliglig, walang tunog ng mga ibon. Mayroon lamang isang nakakabinging katahimikan. Ang tunog ng kaluskos ng mga paa, biglang nabali ang isang sanga, lumingon si Marvin. Marvin, nanginginig ang boses. May naririnig ka ba? May sumusunod sa atin. Lyndon, lunok. Manahimik ka. Huwag mong hayaang maging mahina ang imahinasyon mo. Fidel, nagpapasya. Nandito kami para kay Linda. Huwag kang matakot. Ituloy mo. Naglalakad sila ng mas malalim sa kabubatan. Ang camera pans, matingkad na pulang mansa ng dugo sa mga puno ng kahoy, ilang punit na buto ng hayop na nakakalat. Voice over. Sa bawat hakbang, lumalakas ang takot. May nanghuli dito. Isang bagay hindi tao.
Isang sigaw sa malayo, parang boses ng tao, ngunit pilipit at guhit. Nakapan-up ang kamera, sa puno ng niyog, anino ng katawan na nakabaligtad, mahaba ang buhok. Marvin. Oh my God, is that a person? Baka sa mukha ni Lyndon ang takot. Hinawakan ni Fidel ang kinakalawang na kutsilyo sa kanyang kamay. Nakita nilang madilim ang pasukan ng kuweba, umiihip ang malamig na hangin. Ang sulo ay kumikislap, ang buong dingding ng kuweba ay kumikinang sa ginto at pilak, mga alahas, at mga barya na nakakalat sa lahat ng dako. Voice over. Sa harap nila ay isang tunay na kayamanan. Ginto higit pa sa pinangarap nila. Natawa si Marvin, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga gold bar at inilagay sa bulsa. Naghihinala na tumingin si Lyndon sa paligid. Nakatitig lang si Fidel, kumikinang ang mga mata sa paniniwalang nakahanap na siya ng pagkakataong iligtas si Linda. Biglang, isang dagundong ang yumanig sa yungib. Umiling ang tanglaw. Isang malaking anino ang lumabas. Voice over. At noon na pagtanto nila ang ginto na ito ay hindi kailanman pag-aari ng tao. Lumitaw ang matandang aswang, isang payat na figura, maputlang balat, mapupulang mga mata, mahaba at matutulis na mga kuko. Ang kalahati ng mukha niya ay parang matandang lalaki, ang kalahati naman ay parang mabangis na hayop. Aswang. Itong ginto ay akin. Ang sakim magbabayad ng dugo. Napaatras si Marvin, sumisigaw. Itinaas ni Lyndon ang kanyang baril, nanginginig. Tumayo si Fidel sa harapan, pawisan ang mukha pero determinado ang mga mata. Voice over. Sa sandaling iyon ang linya sa pagitan ng tao at diablo ay lumabo. Ito ay hindi na isang gold rush kundi isang buhay o kamatayang labanan. Kasakiman o buhay. Iligtas ang iyong asawa o mawala ang iyong buhay. Nagising na ang aswang at kasisimula pa lang ng pamamaril. Nakuha nila ang ginto, ngunit ang hindi nila alam ay noong umalis sila sa islang iyon, sinundan sila ng sumpa. Gabi na, nagkampo ang grupo sa kakahuyan malapit sa dalampasigan. Pumunta si Marvin para kumuha ng panggatong, tanging ang sulo lang ang kumikislap. Biglang may sumigaw sa buong gabi. Nang tumakbo sina Fidel at Lyndon, isang bakas lamang ng dugo ang makikitang lumalawak sa dilim. Lyndon, hinihingal. Oh my God, nasaan si Marvin? Isang anino ang dumaan, isang baluktot na hiyaw. Ang tunog ng mga pakpak na pumapapak, ang tunog ng mga sirang buto. Voice over. Isa-isa nawala sila. Walang makapagsasabi kung kamay ba ng diablo o pagtataksil sa tao. Napahawak si Fidel sa bag ng ginto, pawis na pawis. Sumugod si Lyndon, duguan ang mga mata. Lyndon, sumisigaw. Itinago mo ang ginto, hindi ba? Ikaw ang nagpadala kay Marvin sa kanyang kamatayan. Fidel. Wala akong ginawa. Ngunit kung kinakailangan, papatayin ko ang sinumang magtangkang kunin ang gintong ito mula sa akin. Nagpumiglas ang dalawa. Nakatayo si Linda, namumutla ang mukha, napahawak sa tiyan sa sakit. Linda, humihikbi. Fidel, nagbago ka na. Ang ginto ay ginawa kang iba. Hindi na ikaw ang asawang nakilala ko, Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang grupo ay bumangga sa isang lumang, sira-sira na bahay na gawa sa kahoy sa kakahuyan. Ang mga sahig na gawa sa kahoy ay gumagapang. Ang mga sapot ng gagamba ay natatakpan ang mga bintana, at ang mga bintana ay malakas na humampas sa hangin. Voice over, misteryoso. Akala nila nakahanap na sila ng masisilungan, ngunit ang lugar na ito ay isang bitad ng kamatayan. Ang oil lamp ay kumikislap. Isang matangkad at maitim na figura ang sumugod sa bintana. Isang sigaw ang yumanig sa bahay. Matandang aswang, sa paos, umaalingaw na boses. Kinuha mo kung ano ang akin ngayon, bayaran mo ang iyong buhay. Binuksan ni aswang ang pinto at nagmamadaling pumasok.
Namumula ang mga mata, umindayob ng husto ang mga kuko, na nauntog si Lindon sa dingding. Malakas na naglaslas si Fidel, ngunit ang bawat hiwa ay tumama sa matigas na balat. Bumagsak si Linda, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang kamay ni Fidel, mahinang bumulong. Linda, huwag mo nang itago ang ginto, iligtas mo ako o mamamatay ako sa sumpang ito. Pinagmasdan ni Fidel ang kumikinang na bag ng ginto, ang gintong liwanag ay sumasalamin sa kanyang punit na mga mata. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Voice over. Sa sandaling iyon kailangan kong pumili. Sa pagitan ng pangarap na yaman at sa buhay ng nag-iisang asawa ko. Malakas na sigaw ni Fidel na itinapon sa apoy ang buong bag ng ginto. Ang apoy ay sumiklab, si Aswang ay napaungol ng malungkot, ang kanyang katawan ay nasunog, at siya ay unti-unting umatras sa kadiliman. Nagpumigla si Lindon, hawak ang baril at pinaputok ang huling round ng bala kay Aswang. Sumugod si Fidel, hawak ang punyal at diretsong sinaksak sa dibdib ng halimaw. Umalinggaw ang hiyawan sa buong kabubatan. Bumagsak si Aswang, naging alikabok. Voice over. Wala na ang ginto. Ngunit ang sumpa nasira na rin. Naiintindihan ni Fidel may mga presyo na hindi mabibili ng kayamanan. Hinawakan ni Fidel si Linda, humahalo ang luha sa ulan. Umupo si Lindon sa lupa, walang laman ang kanyang mga mata. Ang mga tao ay maaaring talunin ang kasamaan, ngunit hindi ang kanilang sariling kasakiman. Unti-unting tumahimik ang hangin, humihinto ang ulan. Dumidilim ang screen, unti-unting lumiliwanag na nagpapakita ng tanawin ng ligaw na kabubatan pagkatapos ng labanan. Lutang pa rin sa hangin ang abo ng aswang. Voice over. Ang halimaw ay bumagsak. Ngunit sa mga mata ng mga nakaligtas walang tagumpay. Ang sakit lamang at ang pagsasakatuparan ng presyo na kailangan nilang bayaran. Si Fidel at Lindon ay nakatayo sa harap ng altar sa simbahan ng Nayon. Nasa kanilang mga kamay ang huling mga gintong bar na inilagay sa lumang kahoy na mesa. Ang kumikislap na ilaw ng kandila ay nagliliwanag sa kanilang mga haggard na mukha. Voice over. Napagdesisyonan nila hindi sa kanila ang ginto. Ang bahagi nito ay ibinibigay sa simbahan, ang isang bahagi ay ipinapadala sa ampunan. Bilang paraan upang linisin ang kasakiman na halos sumira sa lahat. Nakahiga si Linda sa hospital bed, unti-unting bumabalik ang kulay ng maputla niyang mukha. Umupo si Fidel sa tabi niya, hawak ang kamay niya, puno ng luha ang mga mata. Linda, buhay ka, pasalamat sa akin. Pero kailangan mong mangako, hinding-hindi na tayo hahayaang mawala pa ang ginto o kasamaan. Fidel, nasakal. I swear. Linda, ikaw ang lahat. Lumipas ang 2 taon. Naging mapayapa ang Nayon. Binuhat ni Fidel ang poste sa balikat, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga huni ng mga bata sa likuran niya. Hinawakan ni Linda ang isang bagong silang na sanggol, isang masayang ngiti. Voice over. Kung tutuusin, muling gumiti ang buhay sa kanila. Pagkalipas ng 2 taon, si Fidel at Linda ay biniyayaan ng kaunting buhay. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Itinaas ni Fidel ang kanyang kamay, itinaas ang sanggol sa paglubog ng araw. Umalinggaw ang tawanan, kabaligtaran ng mga nakakatakot na alaala. Voice over. Ngunit ang sumpa hindi nawala. Ang aswang ay natulog lamang, naghihintay sa susunod na taong sakim. Dahil ang kasakiman ng tao ay isang bagay na hindi pinabayaan ng dyablo. Ito ay hindi lamang isang kwento, ngunit isang babala din.